Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Magandang gabi po. Alas 8 na naman po ng gabi at sana ay naririyan na kayo at buo na rin sana ang ating mga kasambahay. Tawagin nyo na po sila. Oras na naman para tayo ay magbigay ng pansin sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Ito po ay isa sa mga ugali na ating ginagawa dito sa UN Television na pagkatapos ng maghapong araw, pagkatapos ng ating mga paggawa, pagkatapos ng ating mga trabaho, o kung kayo man ay nasa trabaho pa rin at nasa inyong mga opisina, maaari po naman na magbukas din kayo ng inyong mga telebisyon o kaya kahit na hindi man siguro kayo masabay sa amin, kayo maingganyo lamang namin na tuwing sumasapit ang huling oras sa ating mga buhay sa isang araw ay maaaring magbigay tayo ng pansin kahit nakapirasong oras lamang na mabasa natin ang Biblia. Dahil isa sa mga mahalagang bagay na maunawaan natin ay yung salita ng Diyos. Kung papaano ho na mula ng ating pagkabata ay tinuruan tayong magbasa. Mula ho nung tayo ay elementarya, high school, hanggang sa tayo nagkolehiyo, iba't ibang mga libro ang ipinababasa sa atin sa paaralan para tayo magkaroon ng karagdagang kaalaman. Lalo at higit naman po siguro na dapat natin na pagtuunan ng pansin ang kaalaman sa mga salita ng Diyos. At isa sa mahalagang bagay na ating magagawa ay ang ugaliin natin ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Yan po ang aming pinag-aanyaya sa inyo at yan ang ating ginagawa tuwing alas 8 ng gabi dito sa UN Television. Sa ngayong gabi po, ipagpapatuloy natin ang ating mga pinasimulang binabasa sa mga talata ng banal na kasulatan. Kung wala kayong mga Biblia, sundan po ninyo sa inyong mga television screens. Narito ang pagpapatuloy ng ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Galacia Kapitulo 4. Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata, ay walang pagkakaibang anuman sa alipin, bagamat siya'y Panginoon ng lahat. Datapwat na sa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayon din naman tayo, nang tayo'y mga bata pa. Tayo'y nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan, upang matubos niya ang nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkup sa mga anak. At sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak, at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Gayunman ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin nang sa katutubo ay hindi mga Diyos. Datapwat ngayon, yamang nakikilala na ninyo ang Diyos, o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakikilala ng Diyos. Bakit muling nangagbabalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Ipinangingili ninyo ang mga araw at mga buwan at mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot tungkol sa inyo. Baka sa anumang paraan ay nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na kayo'y magagsitulad sa akin, sapagkat ako'y katulad din ninyo. Wala kayong ginawa sa aking anumang kasamaan. Datapwat nalalaman ninyo na dahil sa sakit ng laman, ay ipinangaral ko sa inyo ang ebanghelyo ng pasimula.
at yaong sa inyo'y isang tukso sa aking laman, ay hindi ninyo inalipusta, ni itinakwil man, kundi ako'y tinanggap ninyong tulad sa isang anghel ng Diyos, tulad kay Kristo Jesus. Saan nga naroon yaong inyong kapalaran? Sapagkat pinatototohanan ko sa inyo na kung mangyayari ay inyong dinukit sana ang inyong mga mata at ibinigay sa akin. Kaya nga ako bagay naging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. May nangagmamalasakit sa inyo sa hindi mabuting akala, subalit ang ibig nila ay ihiwalay kayo upang ipagmalasakit ninyo sila. Datapwat mabuti ang ipagmalasakit sa mabuting bagay sa lahat ng panahon at hindi lamang samantalang ako'y kaharap ninyo. Maliliit kong mga anak, na muli kong ipinagdaramdam sa panganganak hanggang si Kristo ay mabadha sa inyo. Datapwat, ibig kong makaharap ninyo ako ngayon at baguhin ang aking tinig sapagkat ako'y nag-aalinlangan tungkol sa inyo. Sabihin ninyo sa akin, kayong nagsisipagnasang mapasailalim ng kautusan, hindi ba ganinyo naririnig ang kautusan? Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinhaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan, ang isa'y mula sa bundok ng Sinai, na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y si Agar. Ang Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kanyang mga anak. Ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya, na siyang ina natin. Sapagkat nasusulat, magsaya ka, o baog na hindi nanganganak, magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng may asawa. At tayo, mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. Datapwat kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nag-usig sa ipinanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ngayon. Gayunman, ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Maging sa sulat din po ng apostol na si Pablo, nang isulat niya ang kanyang sulat dito po sa mga Ebreo, sulat niya sa mga Ebreo, sinabi niya sa 4:12 na ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak, na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumikilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ang salita ng Diyos ay napakahalagang mabigyan ng daan sa ating mga puso at kaisipan. Kaya po kami ay nag-aanyaya sa inyo tuwing sumasapit ang 8:00 ng gabi na samahan kami sa pagbabasa ng mga talata nito. Kaya po ngayong gabi, kung sakaling meron kayong hindi lubos na naunawaan sa atin po mga binasa, inaanyayahan namin kayo. Maaari po kayo magtanong sa palatuntunang Ang Dating Daan at sa palatuntunang Itanong Mo Kay Soriano sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano. Nang sa ganun ay mapag-aralan natin yung mga katwiran na ating nababasa at magkaroon ito ng liwanag sa ating mga kaisipan. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.